Tatayong Kadiwa Center sa loob ng Bilibid, tatawaging PBBM ayon sa Bucor. Ang detalye mula kay Margot Gonzalez. Commander Margot. Kasabay ng pagtaas ng mga bilihin, balak na rin ng Bureau of Corrections sa Bucor na maglagay ng Kadiwa Center sa loob yan ng Bilibid. Ang Kadiwa Center tatawaging pambansang bentahan sa Bilibid, Muntinlupa City o itong PBBM. At ito'y ilulunsad nga sa mismong kaarawan ni Pangulong Marcos sa September 30 ng kasalukuyang taon. Ito'y magiging bukas sa mga wholesaler at retailers na gustong makatipid at hindi nadadaan sa napakaraming middleman. Ang Bucor ay makikipagtulungan sa Department of Agriculture para maitayo itong trading center. Maliban dito, gusto rin ng Bucor na agad na makapagtanim ng mga gulay sa loob mismo ng Bilibid. Maging ang paglalagay ng agri-farm bilang agri-ecotourism ay binabalag ng Bucor. Para sa Diyos, Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, kaparang sa Patida, ang servisyo. Samantala, PNP, nakikipag-ugnayan na sa Interpol para madakip si dating Congressman R.D. Tevez. Ang detalye mula kay Kaparang Bernard Feller. Kaparang Bernard. Hihingi ng tulong ang Philippine National Police o PNP sa International Criminal Police Organization o Interpol para mahuli si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tevez Jr. Itong ginit ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo matapos maglabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court Branch 51 dahil sa kasong murder, frustrated at attempted murder na kinakarap ni Tevez at iba pang individual. Ayon kay Fajardo, maging sa iba pang ahensya ay nakipag-ugnayan sila upang maipatupad ang warrant of arrest. Pero malaking hamon anya para sa kanila ay kung walang extradition treaty sa bansang ginaroroonan ng dating mambabatas. Kaugnay nito, may binuong tracker team ng PNP upang matuntun si Tevez na sinasabing paikot-ikot lang sa iba't ibang bansa sa Asia. Matatandang tinanggihan ng Timor-Leste ang hiling na asylum ni Tevez. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Inisyal na bilang ng apektadong retailers sa NCR, nasa 25,000 na ayon sa DTI. Ang detalye mula kay Kapartner Sheena Torno. Kapartner Sheena. Sa laging handa public briefing, sinabi ng Department of Trade and Industry na isinasapin na nila ang pagbuo ng listahan ng mga affected retailer at saka ito ibibigay sa Department of Social Welfare and Development na naatasan sa pagbibigay ng payouts sa financial assistance. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, nasa 15,000 pesos na ayuda ang maaaring matanggap ng apektadong retailers. Sa datos ng DTI, sa Metro Manila pa lang ay inaasa na nasa 25,000 retailers ng apektado. Ito anya ang mga retailer na rehistrado sa mga lokal na pamahalaan at pinakikilos na rin nila ang kanilang Bureau Small Business Division para naman sa mga maliit na tindahan sa mga barangay na nagtitinda ng bigas. Babantayan din ng DTI na hindi sasamantalahin ng ilang retailer ang pagtatakda ng price cap. Dagdag pa ng opisyal, posible raw kasing palabasin ng retailer na premium ang kanilang paninda pero ito pala ay regular at well-milled rice. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pa mga balita, nasaktan ng bagyong Goring, umabot sa 3 mga apektadong individual, higit 600,000 ayon sa NDRMC. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Mabot na sa 3 naiulat na nasaktan sa bagyong Goring. Bata ito sa pinakuling ulat ng NDRRMC. Nagmula mga ito sa Central Luzon at Calabarzon habang nananatili sa 2 naiulat na nasawi at 1 naiulat na nawawala. Umabot na sa 172,346 na pamilya o 638,967 na individual ang naapekto ng bagyo sa 1,829 na mga barangay sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Pansamantalang sumisilong naman ang 479 na pamilya o 1,750 individual sa 25 evacuation centers. Patuloy naman ang pagbibigay ng gobyerno ng family food tax, family kits, hygiene kits, sleeping kits, relief assistance at iba pang tulong sa apektadong residente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, pagdinig para sa pagtalakay ng Maritime Zone Bill sisimula na sa Senado ayon kay Senator Tolentino. Ang detalye sa pagbabalik ni Margot Gonzalez. Kapartner Margot. Wala na nga ng Senado yung pampublikong pagdinig sa pagtakda
ng hagdanan ng mga teritoryo ng Pilipinas. At yan ay mangyayari sa September 14. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, Chairman ng Special Committee on Maritime Zones and Admiralty, long overdue o matagal na dapat itong ginawa ng Pilipinas. Ang meron lang anya ay ang baseline law at hindi kasama dito ang mas malawak pang katabigan ng bansa kabilang na ang Continental Shelf kung saan naroon ang Benham o ang Philippine Rights at ang Exclusive Economic Zone ng bansa. Diin ang senador na mahalagang matukoy at maideklara ng Pilipinas ang maritime zones nito kasama na ang mga isla at iba pang features sa dagat na bahagi ng teritoryo sa bansa. Anya kung nasa 130 bansa ang lumagda sa UNCLOS ay may 152 bansa na ang nakatakda na ng kanilang maritime zones at hindi pa kasama dito ang Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal, Marcos Gonzalez, kapartner sa Balita, ang servisyo. Samantala, Speaker Romualdez, suportado ang Pangulo sa panawagan sa pagkakaisa sa ASEAN upang matiyak ang kapayapaan sa South China Sea. Ang detalye mula kay Lady B. Kapartner Lady B. Suportado ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia para sa pagkakaisa sa rehiyon sa pangangalaga ng kapayapaan, batay na rin sa patakaran na nakabase sa kaayusan para mapawi ang tensyon sa South China Sea. Sa kanyang intervensyon sa retreat session ng 43rd ASEAN Summit and related summit, sinabi ni Pangulong Marcos na nararapat lamang napakilusing ng ASEAN ang kanilang arkitekturang pangrehiyon. Sinabi niya na may susulong din ito ang pagpapatuloy na daloy para makamtan ang kaunlaran sa mga negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Nagbabala rin si Pangulong Marcos laban sa pagiging mga sid lamang sa lumalalang tensyon sa South China Sea, tulad na rin sa perspektibong estratehiya sa pagitan ng dalawang naglalaban ng magkapangyarihang bansa. Kanyang sinabi ng Pilipinas ay magpapatuloy na maninindigan at ipagtatanggol ang kalayaan sa paglalayag at pagsasahimpapawid sa South China Sea, alinsunod na rin sa pandaigdigang batas kabilang ng 1982 UNCLOS. Nanawagan rin ang punong ehekutibo para sa pansiling pagpipigil sa mga aktibidad na makapagpapalala sa mga hindi na pagkakasunduan sa South China Sea at makapagpapahina sa usaping pangkapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Lady B, partner mo sa balita at serbisyo. Sa uling detalye ng ating balitang national, 2 kasabwat ng mga pumatay sa barangay chairman sa Batangas, nahuli ng pulisya. Ang detalye sa muling pagbabalik ni Bernard Ferrer. Kamarada Bernard. Naaresto ng Philippine National Police o PNP ang 2 kasabwat na mga sospek na pumatay sa isang barangay chairman sa Taal, Batangas. Itong kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo kasunod ng isinagawang follow-up operations ng Batangas Police Provincial Office. Ayon kay Fajardo, natuntun ang lugar kung saan itinago ng mga sospek ang kanilang gamit matapos sa maisakatuparan ng krimen sa tulong na rin ng mga nakalap na CCTV. Napag-alaman ang 2 individual ang nagtago sa ginamit ng motorsiklo ng mga sospek, gayon din sa kanilang helmet at iba pang gamit. Agad sinampa ng reklamo ang 2 kasabwat habang patuloy na tinutugis ang mga sospek. Hindi naman inaalis ng PNP na may kaugnayan sa politikang motibo ng mga sospek lalo't nalalapit na ang barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo.